Amber's POV. Natahimik silang dalawa ni Sebastian nang sila na lang dalawa sa silid. Ramdam na ramdam niya ang pamumula ng pising niya dahil paulit-ulit nagre-replay sa isip niya ang paghagpos at pagpisil niya sa katawan nito kanina. Maya-maya pa bumaling to sa kanya. You stay on the bed, I'll just stay in the car. Deklara nito bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Napakurap siya sa inasalang binata. It took her a while bago niya na-realize na nag-volunteer na si Sebastian na matulog sa kotse. She now have the bed all for herself. Mabilis siyang nahiga sa kama. Manipis ang kutsyon pero pwede na. Di naman siya mapili sa higaan. Noon ngang nasa riles pa sila ng mama niya, pinagpatong-patong lang na karton ang higaan nila. This bed is even way nicer than she was when she had a child. Nag-inat siya at lalong binuro ang bigat niya sa kutsyon pagkatapos. Ngayon pa lang niya nararamdaman ang iba't ibang masasakit sa katawan niya. She better sleep para magpahinga agad, maaga pa siya bukas. Napapapikit na si Amber nang may bigla siyang naalala. Paano kung bigla na lang siyang iwan na si Sebastian dito, gayong sa kotse ito natutulog? Agad siyang napamalagat sa naisip, at kahit anong gawin niya, hindi niya na yun makakalimutan. It's not it would be hard for her to get help kapag iniwan siya nito dito. Ngunit nangangahulugan yun na kung uuwi siyang mag-isa, solo niyang haharapin na iskandalo na hindi niya ginusto. Inis siyang bumangon sa kama at marahang lumabas ng silid. Sebastian better be still inside the car and sleeping or else she'll really beat the living daylights out of him and his 6 wonderful abs. Natuto siyang sumuntok dahil sa mga kalaro niya dati sa Riles. Maraming bully doon at siyang laging biktima dahil bago siyang salta. Kaya natutunan niyang manlaban dahil kailangan. Lagi nga lang sablay ang mga suntok niya pero may tumatama rin naman. At kahit medyo nangangalawang na ang boxing skills niya, she can still throw some punches. Maingat niyang binuksan ang front door ng bahay. Sinara rin niyo ng barahan na makalabas na siya. The car is just a couple of meters away from the veranda of the house at di niya maaninag ng maigyang loob kung di niya lalapitan. Masigla rin ang sinag ng liwanag ng buwan. Naliliwanagan niyon ang buong paligid kaya hindi niya na kailangan ng gasera upang makapunta sa kotse. Maingat niyang tinahak ang daan patungo sa sasakyan. At nang nasa harap niya na ito, sumilip siya sa medyo semi-tinted na bintana para tignan ang binata. Subalit nakailang beses at posisyon na siya sa pagsilip sa lahat ng bintana, wala siyang nakita ni Anino na magaling na lalaki sa loob ng kotse. Mabilis siyang tumuwid ng tayo, nagpalingalinga. Saan naman yun magsususuot sa kadiliman ng gabi? Lumingon siya sa dagat muli. Sunod-sunod nakakilakilabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Kahit paanong hiling niya, hindi niya malimutan. Paano kung di na nito kinaya ang sobrang pag-iisip sa sitwasyon nila at nagpakalunod na lamang? Paano niya i-explain sa mga magulang ni Sebastian ang ginawa nito? Ito lang ang tagapagbana ng Gold Hotel. Tapos, ako ang huling identified na kasama nito. OMG! Napasingap si Amber habang natataranta. She was about to rush towards the sea para tingnan kung saan nandun si Sebastian nang bigla may dumantay na kung ano sa balikat niya mula sa kanyang likuran. Nagsisigaw siya at nagtatalon sa sobrang gulat hanggang maramdaman niya ang isang kamay na bigla na lang pilit tumutob sa bibig niya to silence her. Agad siyang natigilan at napamulagat. Doon niya nakita si Sebastian sa harapan niya, buhay na buhay. Damn! Kigisingin mo buong baryo. Nice vocals by the way. Anang binata bago bitawan ang bibig niya. Kumibot ang labi niya, sablay na naman siya. Buhay na buhay ang magaling na lalaki. At base sa tindig nito ngayon sa harapan niya, mukhang marami pang araw at taon itong ipagsusuplado. San ka ba kasi galing? Naglakad to patungo sa harap ng sasakyan at umupo. Umihi lang ako. Alito bago humiga sa hood habang isang braso iniunan sa likod ng batok nito. Pinanlakihan niya to ng mga mata at nilagay mo ang kamay mo sa bibig ko? Ngumisi pa ang binata bago bumaling sa kanya. Nagugas ako ng kamay sa banyo. Mas malinis ako kaysa sa'yo, Miss Gonzaga. Anong ibig mong sabihin? Dugyot ako? Excuse me. Malinis ako sa katawan at sa bahay and who are you to judge me? What are you doing here, Amber? Mabilis nitong putol sa kanya. I thought I've made it clear that you will be sleeping in the bed and made me here in the car. Akala ko kasi tatakas ka, iiwan mo ako rito? Pagtatapat niya. Muli itong natawa. You don't trust me that much, huh? You don't trust me too. What's the difference? Supladang sagot niya. Di sumagot ang binata at tumitig lang sa bituin. Napilitan siya tuloy na tumingala rin.
Di na mag-iisang buwan sa langit, ang kalangitan sa gabi, napupuno na ngayon ng mga bituin. Bawat isa ay nagpapalitan ng liwanag. Natahimik sila sandali, just watching the night sky. Nag-wish ka rin ba sa mga bituin ng bata ka pa? He chuckled. Well, ako, ginawa ko. Natupad naman ba ang pangarap mo? Hindi rin. Hindi na bumalik ang kuya ko. Bakit? Saan siya nagpunta? Lumingon to sa akin habang ang mga mata may bahid ng lungkot. Pumanaw na. Nalunod ang kuya ko nung sinubukan niya akong iligtas. Di agad nakapagsalita si Amber dahil sa pinagtapat ng binata sa kanya. So si Sebastian, hindi orihinal na nag-iisang anak. May kapatid tong pumanaw sa pagkalunod. I'm sorry to hear that. Sincero niyang sabi. Kahit suplado to at madalas magsungit, she can't help but feel for him. Matagal na siyang ulila and she had lived a pretty rough life. Alam na alam niya ang pakiramdam ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Di sumagot sa Sebastian, nagbuga lang to ng hininga. Tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Sino mag-aakala na ang isang suplado at antipatikong gaya ni Sebastian ay meron ding malungkot na nakaraan? She had always thought of him as so entitled kaya ito ganun kasungit at kademanding. Pero parang katulad din siya ng iba sa kanila na nakaranas ng pain at tuloy na siyang binago nito. Umakit din si Amber sa hood ng kotse. Humiga rin doon gaya ng posisyon nito. Di ako magaling magbigay ng payo pero alam niya, kailangan niyang sabihin sa binatang isang bagay para maaliw to kahit papano. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Sigurado ako nasa masayang lugar ngayon ng kapatid mo at di niya gugustuhin makita kang nabubuhay ng may pagsisisi. Nakangiti lang to habang nakatingin pa rin sa langit. Yun ang paulit-ulit nilang sinasabi sa akin. Kahit nga mga magulang ko sinabi sa akin yun sa bawat oras. Pero di ko lang maiwasan isipin kung minsan, kung naging mas malakas ako, di na kailangan manindigan ng kapatid ko laban sa mga nambubuli sa akin. Bumaling siya rito and his eyes were still transfixed in the sky. If he was lost in the wonder of the stars or his thoughts, she is not sure. You were bullied? Alanganing tanong niya. Isang walang kwentang tawang binigay nito. Nung bata ko, marami. Nagsalubong ang kilay ni Amber sa sinabi nito. Who would dare bully Sebastian? He is a Smith. Kilala ang pangalan sa anumang sulok ng mundong merong gold hotel. Sadyang mga nababaliw lang sigurong susubok na lumaban dito. At walang ginawa ang parents mo? I was told that keeping things to yourself was good, but nagbugat to ng hininga at sandaling natahimik, tila may inaalala. I was 5 then. I was in a swimming class. I had asthma, the thin and always the small one. Palaging binubuli ng mas malalaking bata. Anyway, handa na akong umuwi. Nang dumating ang grupo ng mga bulit, subukan akong guluhin sa ikasyam na pagkakataon. Nakita yun ni Steven, yung kapatid ko. Sakto dumating sila ng gaya namin para sanduin ako. Si Steven mas matanda sa akin ng 3 taon. Tumayo siya para sa akin laban sa mga bullies. Pareho kaming tinulak tungo sa malaking pool. Uminto sa Sebastian. His eyes glazing with unshed tears. Nakailang buntong hininga to bago nagpatuloy. Steven didn't know how to swim but I did. I tried to save him pero lalo lang itong nadala. Pababa sa pool at di pa ako marunong mag-dive. Gusto ko siyang puntahan. Hilahin siya pataas kasama ko pero umiling to. When our nanny finally came back with the help, Steven was already 2 minutes underwater. He still fought for days but di na ako pinayagang lumabas simula noon. Nag-homeschool ako hanggang high school sa bahay namin sa Nevada. Tumingin to sa kanya at ngumiti. Kaya walang poso doon, Amber. Malungkot siyang ngumiti. Alam niya sinusubukan itong magpatawa pero di siya makatawa o makangiti ng ayos. How can he still joke about what happened to him? It was so traumatic beyond she could ever imagine. What happened to the boys who bullied you and caused the incident? I don't know. Di ko na tinanong. Pero narinig ko minsan sa daddy kong tungkol sa juvenile detention center. Baka napunta sila doon. Sa ilang sandali, di niya alam anong sasabihin o gagawin. Masakit ang pagkawalan ng taong mahal mo. Ito sa tong pasanin na dadalhin mo sa buong buhay mo at di niya maisip gaano kabigat ang dinadala ni Sebastian sa puso nito nang malamang pumanaw ang kapatid ng dahil sa kanya. Kaya pala lagi itong masungit at parang pasa ng mundo. Then, she remembered something. Sabi ng mama ko noon, lahat daw na nangyayari sa buhay natin, mabuti man o masama, may dahilan. At nakaligtas ka dahil may layunin ka pa. Huwag mong sasayangin ang buhay mo dahil lang sinisisi mong sarili mo sa kasalanang di mo naman ginawa. Pero hindi sumagot ang binata.
Siguro pinoproseso pa nito ang sinabi niya o baka naaasar na naman to sa sobrang pag-a-analyze niya sa nararamdaman nito. Mali na naman ba ako? Huwag mong masyadong isipin ang sinabi ko. Di talaga ako magaling mag-advise, it's just I felt I needed to say something. Thank you, Amber, I appreciate it. Anitong nakangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tunay ng ngiti ni Sebastian mula na makilala niya ito. Bagay pala ritong nakangiti, lalo tong gumagwapo. Siguro talaga, kung hindi to suplado at antipatiko, hindi malabong imagine at maging crush niya rin ito. Naguluhan siya. Ano? Magkaka-crush ako sa taong allergic siya? Kinagat niyang labi para pigilan ng sarili. Kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Kumurap-kurap siya at mabilis hinabig ang sarili. She is too tired and she cannot think clearly. Oo, tama. Pagod lang siya. Thank you for trusting me with your secret, sambit niya rito. They say that strangers can keep secrets the best. Ngumiti si Amber at muli binalik ang tingin sa mga bituin. His small moment of vulnerability was amusing her. I know now one of our secrets. You're not a stranger anymore. Ngumiti ang binata bago tumingin muli sa bituin. Marami pa sana siyang gustong itanong kay Sebastian, kaya lang mukhang wala na to sa mood makipag-usap. They fell silent after that. Their eyes were towards the moon and the stars, amazed by the wonder of the night sky. Matapos ngang tumakas sa media kagabi, ngayon lang siya nakaramdam ng pagka-relax. Masyadong marami nangyari kagabi at di niya maisip na sa isang iglap, nagbago ng ganon lang ang buhay niya. A few moments more, and she was lost into her own thoughts, thinking about the uncertain future she and Sebastian both needed to face once they go back from where they came from. Sa totoo lang, di niya mapigil na mag-alala. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik habang ginagawa ang gusto niya. Gumawa ng mga kwento tungkol sa mga totoong tao, and yet there she was, caught up in a situation she never wanted to be involved with in the first place. Bigla naalala niya ang madalas sabihin noon sa kanya ng mama niya na sinabi rin niya kanina kay Sebastian, everything happens for purpose. Mapait siyang napangiti habang bumabalik sa isipan ng mga alaala ng kanyang paghihirap. Siguro ang kailangan lang niyang gawin ngayon magtiwala na may magandang mangyayari sa kakilakilabot na sitwasyong ito. Napapikit siya na dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Didn't she wish for a vacation? Mukhang ito na yun. May kasama nga lang na malaking stressor. Nalatiling nakapikit ang mga mata niya until her eyelids began to feel heavy and sleep embraced her fully. That night, napanaginipan niya, pinatulog siya ni Sebastian sa kama. Inayos ito ang kunan at kinumutan pa siya. Sa kanyang mga panaginip, Sebastian was a perfect gentleman. It was a nice dream. Sa kabilang banda, sinag na lumalagos mula sa kung saan ang nagpagising kay Amber kinabukasan. Nang tuluyan siyang magmulat, agad tumambad sa kanya ang maliwanag na paligid ng kwartong kinaroroonan niya. Ngumiti siya, nag-inat, umupo sa kama. Last night was the best sleep she had in 2 days. She felt well rested and energized for what she needed to do today. Maingat siyang bumangon sa kama and made a mental note of the things that he would do today. Ahakbang pa lang siya na may maalala. Kagabi, di niya matanda ang naglalakad siya pabalik sa kama at doon natulog. The last thing she remembered last night was she was on the hood of the car, watching the stars while talking to Sebastian. Did he? Natutup niya ang bibig, kaagad na namula ang pisngi. May lohikal na senaryong nabubuo sa kanyang isipan kung paano nangyari ang bagay kagabi, ngunit napag-alaman niyang napaka-imposibleng paniwalaan. Wala siyang inaksayang oras at nagmamadali lumabas ng kwarto. Wala siyang nakitang tao sa loob ng bahay. Nang sumulyap siya sa maliit at lumang wall clock sa dingding ng sala, nakita niya pasado 8:00 na pala ng umaga. Lalo pa siyang naging aburido. Pinangako niya sa sariling magigising siya na maaga ngayon para tulungan si Lila Mati sa anumang gawaing bahay. Pero natulog siya na para bang mantika at walang memorya kung paano nakatulog nang nagdaang gabi. At ang masama pa, wala nang matandang babae. Pilit niyang pinakalma ang sarili. She walked out of the house and straight to the car, still parked outside the house. Pagdating doon, agad niyang nasilip mula sa nakabukas sa bintana ang bulto ng natutulog na si Sebastian. He was sleeping on the driver's seat, which was on full recline, to keep him comfortable. She didn't dwell too much on the fact that he still looked so handsome, even when he was sleeping. She wants answers, and she'll get it now,
Even should have to wring it out of him. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng driver's seat, niyugyog ang gwapong binata. Hindi to natinag ng ilang segundo hanggang sa wakas. Sumigaw to na malakas bago to nagmulat ng mga mata. Ano ka ba, Amber? Anito sa kanya. Binuhat mo ba ako kagabi papunta sa kwarto? Alanganin niyang tanong. Laro nagsalubong ang mga kilin ng binata. Ginising mo ko para lang tanungin mo ko niyan? Mabilis siyang tumango. Damn! Umiling to bago tuluyan na bumaba sa kotse. In an instant, he was towering her, enveloping her with his unique, intimidating presence. Kusa siyang napaatras. So, untag niya rito maya-maya. Oo, binuhat kita. Kaswal na sagot nito. Singkit ang mga matang pinagagala sa paligid. Napabuntong hininga siya sa pag-amin nito. Kung binuhat siya ni Sebastian kagabi, ibig sabihin, you touched me? Hindi to umimik at nagsimulang maglakad patungo sa baybayin, which was just a couple of meters from where they are from. Gigil na tong sinundan. Sa tingin mo, paano kita mabubuhat nang di ka hinahawakan? Alangan namang buhatin kita gamit ang forklift. Sarkasikong sagot nito na mapansin ang pagsunod niya. You should have woken me up. I did, okay. Lots of times. Pero ayaw mong gumising. Ginagawa ko lang gagawin ng kahit sinong lalaki at saka, what is the big deal? You touch me without my permission. That is the big deal. Nanggigigil niyang sagot. Hinarap na siya nito. Kung di ka lang natutulog na parang troso, hindi na sana kita binuhat pabalik sa loob ng bahay. Ginagawa ko ang ginawa ko dahil gusto kong matulog ng mapayapa at hindi ko magagawa yun dahil humihilig kang parang nasusunog na tren. Agad namula ang mukha niya dahil sa sinabi ng binata. Totoo ba? Humihilig ako? Di naman ako humihilig ka. Alanganing sabi niya. Ngumisi lang ito. Have you tried filming yourself while sleeping? Hindi siya sumagot. Subukan mo minsan para malaman mong ibig kong sabihin. Anito, puno pa rin ang insulto bago mabilis tinanggal ang kamiseta. Walang sabi-sabitong lumusong sa tubig. Iniwan siya sa baybayin na nagingit-ngit sa inis. Pinanood niya tong mawala mula sa mga alon at muli lumitaw sa ibabaw matapos ng ilang segundo. His back muscles flexing against the waves was a sight to behold. Kamukha na isang profesional na manlalangoy ang porma nito at di niya mapigilan ang sarili na humanga dito. Aba teka, anong admire na naman ang iniisip niya? Iniinsulto lang siya ng binata at ngayon, hinahangaan niya na ito at parang walang ginawa sa kanya? Mabilis niyang ipinilig ang mukha at inayos ang kanyang wisyo. Ang dapat iniisip niya kung humihilig ba siya talaga kasi parang di naman. But then again, di niya malalaman ano ang kanyang ginagawa pagtulog siya na mahimbing at nangangarap ng kapayapaan sa mundo at iba pang kakaibang bagay. Last night, she dreamed of Sebastian carrying her to bed and putting her to sleep. Napasinghap siyang muli, parang gusto niyang manghina o kaya maghukay ng buhangin sa kinatatayuan niya. Kung binuhat nga siya ni Sebastian sa loob ng bahay kagabi, ibig sabihin, the dream wasn't a dream at all. Totoo ang lahat. Napangudngod siya sa mga palad niya. She prayed silently na sana wala na siyang ibang kagagahan pang ginawa kagabi dahil kung hindi, mag-aal sa balutan na siyang talaga at mabubuhay sa ibang planeta. Inis siyang nagangat muli ng tingin patungo sa dagat. Lumalangoy pa rin ang magaling na lalaki. Tinatamasa ang kalwalhatian ng araw sa umaga at kagandahan ng dagat. Bakit ba lagi na lang siyang nalalagay sa alanganin kapag ito ang kasama niya? Mukhang magnet siya sa kamalasan ng lalaking ito. At kung ayaw niyang maging malas ng todo-todo, kailangan niya ng layuan ito. Pasado tanghalian na, subalit wala pa rin ni Anino ni Lilia Mati. Nakaligo na siya. Nakapagpalit na rin ng damit mula sa pinahiram nitong damit sa kanila na Sebastian kahapon. She even did the listing that she could do, magsaing ng kanin, pero wala pa rin ng matanda. Nag-aalangan naman siya na galawin ng pagkain na nakaimbak sa basket na nakasabit sa kisame na matanda dahil baka ayaw nito yung ipagalaw. Baka sabihin nito pagbalik abusado siya. Maya-maya pa nakarinig siya ng kalusko sa sala. Dali-dali niyang binuksan ang pinto sa kwarto para lang madismaya ng hindi si Lilia Mati ang nakita niya sa sala kung hindi si Sebastian yon. Basa ang buhok nito pero tuyo na ang suot na damit. Namumula na rin ang balat nito. Mukhang kakaahon lang nito mula sa pagsiswimming. It's lunch, tipid nitong sabi. So, umirap siya. Kahit hindi siya nito diretsahin, nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Mukhang gutom na rin to gaya niya.
Tumango lang ang binata sabay talikod at lumabas na ng bahay. Hindi ito sumagot pero lalo siyang nagngit-ngit. Ewan niya kung bakit. She would have ignored what he did and just ignored her hunger. Subalit pagpatak ng 3:00 ng hapon, wala pa rin si Lila Mati. Tumuntong na siya sa upuang naroon, binaba ang basket ng pagkain na nasa kisame. Tipikal na imbakan ng mga pagkain ng mga ganoong basket sa mga probinsya. Lalo na sa mga hindi pa naaabot ng kuryente o sadyang mga walang pambili ng ref. Nagulat pa siya na makitang isang sulat sa ibabaw nun. Gumayak ako ng maaga. Pupuntan ko muna isa kong anak sa kabilang bayan. Bukas na ako uuwi. Kumain kayong mabuti mga anak. Lila Mati. She is relieved that the old woman was fine and that they have something to eat while she's gone. Pero wala rin ang isip niya. Iniisip niya paano siya makakasurvive sa gabi in that strange place na si Sebastian ang kasama. Sakto muling pumasok ng bahay ang binata. Salubong ulit ang kilay. Shouldn't we be looking for the old woman now? Di siya sumagot. She just handed him the letter Lila Mati wrote and let the letter speak for itself. Tahimik inilatag sa mesang pagkain na naroon sa basket. Merong 4 na piraso ng tinapa at kamatis na may alamang. Kinuha rin niyang maliit na kaldero na siyang pinagsaingan niya at nilapag yon sa mesa. Let's eat. Aniya rito bago umupo sa harap ng kapag. Alanganing tinuro ni Sebastian ng tinapa. What's that? Tinapa. And the other one? Kamatis at alamang. Pinagmasdan niya to habang napangiwi. Mukha nag-iinarte, magaling na lalaki. Di ka ba kumakain ng tinapa? It's just a little bit unfamiliar. And the other one, what's that made of? If it's shrimp, I'm allergic to that. Agad nawala ang inis niya at bigla siya na konsensya. There she was, thinking na nag-iinarte ang binata, pero nalimutan niyang nuknukan nga pala to sa yaman. Kayang-kaya ni Sebastian bumili ng 10 restaurant na at kaya magluto ng kahit anong pagkain ng gusto nito. Natural, hindi ito pamilyar sa lahat ng pagkain ng mahihirap. Mabilis siyang humakbang tungo sa lababo at naghugas ng kamay. Pagbalik sa hapag, agad niyang hinarap ang tinapa. Hinimay ang 3 piraso para kay Sebastian at nagtira ng isa lang para sa kanya. He was watching her silently while she does that, na parang ginagawa niya yung magic at ngayon lang nito nakitang ganon. Nang matapos, inabot niya rito ang plato at pinaglagyan niya ng hinimay na tinapa. Ilang sandali rin tong pinagmasdan ng plato. Maya-maya nagkangat to ng tingin sa kanya bago ngumiti. Thank you. She watched him eat in silence. Di gaya kagabi, mabagal tong kumain. Kung talagang nagmamabagal lang sa Sebastian o hindi nito gustong ulam, hindi niya alam. Lalong di niya alam kung bakit, kahit na allergic sa Sebastian, nakukuha pa rin niyang maawa rito kahit papano. Well, siguro dahil medyo mahirap ang buhay at alam niyang gaano kahirap umangkop sa mga pagbabago na nakapalibot sa isang tao. Lalo pa sa sitwasyon nila na di naman talaga nila gustong mapunta sa lugar nito. Napilitan lang silang manatili at magtago. Siguro sa loob ng ilang araw makakaisip na sila ng solusyon sa problema. And when they do, they will be out in there in no time. Pero sa ngayon, kailangan niyang pagtiisan ng presensya ni Sebastian at maging coach nito paano mabuhay ang mahihirap. Na matapos kumain, agad siyang nagsalita. Ako ang nagluto. Ngayon, ikaw maghuhugas ng pinggan. What? Anito sa kanya. Gawin mo. O hindi na ako magluluto ulit. Pagbabanta niya. Sandali siyang pinakatitigan bago nagbuga ng hininga. Wala to sa loob na humakbang tungo sa lababo, nagsimulang maghugas ng pinagkainan nila. Ilang segundong lumipas tapos nang maghugas ng plato, and when she checked it, masebo pa ang mga hinugasan nito. Lumingon to at iniabot sa kanyang malansang platong ginamit nila. Do it again. Agad sumama ang tingin nito sa kanya. Oh, akala ko ba mas malinis ka kaysa sa akin? Sarkastikong pag-uulit niya sa sinabi nito sa kanya kagabi. Prove it to me na, Mr. Smith. Dito sumagot at kinuha lang sa kanyang plato, muling kinuskos. Tumalikod na si Amber. Mukhang alam na niya paano gagantihan ang magaling na lalaki. Good job! Kapag kinulang dishwasher sa hotel ninyo, pwede ka nang maging relyebo. Natatawang sabi niya kay Sebastian matapos i-check maigi ang hinugasan nitong pinggan. Gabi na at katatapos nilang maghapunan. She cooked the easiest meal and something he's familiar with, sunny side up eggs. Mabuti naman hindi allergic sa Sebastian doon, kung hindi. Malaking problema talaga at wala namang ganong stock ng pagkain si Lila Mati bukod sa gulay. Nang matapos kumain, pinaghugas niya ulit ng pinggan. Hindi gaya kanina, hindi na nagreklamong binata, basta ginawa na lang iniuutos niya.
At ngayon ngay tapos na nito ang pinagagawa niya, and take note, isang beses lang tong nagsabon na wala na lahat ng sebo ng plato. Di niya tuloy alam kung talagang magaling siyang teacher o talagang inis lang ang binata kaya't pinagdiskitahan ng mga plato. Matutulog na ako. Anito sa kanya at tuluyang lumabas ng bahay. Di na siya umimik. Gusto nitong magtiis sa labas matulog, edi pagbibigyan. Pero hindi niya na to i-check pa ulit. She had learned her lesson last night. Kung ayaw niya sa kamalasan bago siya matulog, dapat malayo si Sebastian sa kanya. Matapos niyang linisin ang malit na kusina, handa na siyang humiga sa kama. Subalit ilang minuto pa lamang siyang nakahiga, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok sa front door ng bahay. Mabilis siyang bumangon, binuksan ang pinto. Walang imik humakbang sa Sebastian papasok ng bahay. Basa na ito. Pumasok marahil ang tubig ulan sa bintana ng kotse. I think I need to sleep here for the night. Mabilis siyang tumango before giving him a knowing look. Magpalit ka muna, aayusin ko lang ang kama. Aniya bago maling pumasok sa kwarto. Mabilis niya nilagyan ng unan ang gitna ng kama para kahit magtabi sila ngayon sa pagtulog, may distansya pa rin sa pagitan nila. Agad siyang humiga sa kaliwang parte noon, malapit sa dingding. When Sebastian entered the room, humiga naman to sa kanang bahagi ng kama. Kusang kumabog ang puso niya. Bakit hindi? Unang beses niyang may lalaking katabi sa pagtulog at sa taong allergic pa siya. Diyos ko! Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Pero maya-maya, sa Sebastian na ang una nagsalita. Binalot kita ng kumot bago kita binuhat pabalik dito kagabi. Technically, hindi kita hinawakan. Paliwanag nito sa mababang tinig. At hindi ka humihilig. You don't look comfortable sleeping last night. Kaya kita binuhat pabalik dito. Pinigal ni Amber ang mangiti. May tinatago rin talagang mabuting pag-uugali ang lalaking to. Thank you, Sebastian. Tipid niyang sabi habang ang mga mata sa kisame pa rin nakatingin. No, Amber. Salamat sa araw na to. Hindi ako makakasurvive dito kung wala ka. I know, Mr. Dishwasher. Pangaasal niya. I will call my assistant tomorrow. We need to go back soon. Hindi siya sumagot. But for now, good night, Amber. Sleep well. Good night, Sebastian. At kahit bumuhos ang ulan at umaalulong ang hangin sa labas, nakatulog na siya na maayos. Kinabukasan, maagang nagising si Amber para maghanda ng agahan nila ni Sebastian. Subalit kahit maaga na siyang nagising, mas maaga pa rin talagang bumangon si Sebastian kaysa sa kanya. Nang magising siya, wala na to sa tabi niya. Pero imbes na tingnan ito kung saan nagpunta, dumiretso na lang siya sa kusina at naghanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Kahit na nakatulog siya na maayos, she doesn't feel well rested compared yesterday when she woke up. Hindi niya alam kung bakit. Kaya naisipan niyang harapin agad ang pagluluto to jumpstart her day. She toasted the tasty bread on the pan and made some scrambled eggs. Nag-init din siya ng mainit na tubig para sa kape. Ilang sandali pa sumisingaw na ang bulto ng binata sa backdoor. Basang-basa ito at kumakabog ang dibdib dahil sa paghahabol ng hininga. She reckoned he took a swim again. Lumipad ang tingin niya sa bintana na nakatapat naman sa mismong baybayin. The sky is still dark and the waves are still angry from last night's rain. Lumingon to sa kanya at nakita niya medyo nanginginig ito. Coffee? I'll change first. Anito bago mabilis pinulot ang tuwalet damit na pamalit nito. Minuto lang ang binilang nakabalik na si Sebastian mula sa banyo. Her hair was still wet, but his clothes are now dry. Para tong swimmer, kagagaling lang sa practice. Nag-ahasik ng kisig at kakapuhan sa isang madilim na umaga. Tumikim na lang siya at lihim na sinaway ang sarili. Kung saan na naman kasi napupunta ang isip niya. Coffee? Alanganing alok niya rito. Yes, please. Anito bago tuloy ang humakbang papasok sa bahay habang tinutiyo ng isang kamay ng buhok nito ang tuwalya. Tahimik siyang nagtitimpla ng kape. Ginaya lang niya yon ang timpla sa kanya. Black, plain and simple. Ilang sandali pa magkaharap na sila sa malit na hapag at sabay nag-aagahan. The silence between them was awkward given the fact that last night, they even slept on the same bed. Hindi ba't dapat komportable sila sa isa't isa? Pero naisip niya mabuti na rin yon. Ayaw niyang mauwi sa asaran at singhalan ng agahan nila na madalas mangyari tuwing nag-uusap sila. Kaya ayos lang talaga hindi sila nag-uusap habang kumakain. You were dreaming last night? Basag nito sa katahimikan. Mabilis siyang nagangat ng tingin. Dream?
Yes, you were calling your mom and talking something about the rain. Hindi mo naaalala? Napakurap siya. Wala sa sariling umiling. It was that dream again, she thought. Kahit di niya matandaan na napapanaginipan niya to kagabi, mukhang alam na ni Amber kung bakit pakiramdam niya. Pagod siya kahit kagigising lang niya. Masama bang panaginip yon? Mukha ka kasing balisa. Nagbuga siya ng hininga at nilapag ang hawak niyang bag sa mesa. I dreamed of me and my mom leaving a big house and we were slept on the street while the rain was pouring. Pretty much like the rain from last night. Ito ay isang paulit-ulit na panaginip. Naranasan ko to mula na ako'y 6 na taong gulang pa lamang. Tamango-tango ang binata. Have you tried talking to a shrink about it? I mean, you've had it for that long. Malamang may ibig sabihin yan sa'yo. No, it's not necessary really. I know it's a reflection of my life growing up. You live in the street with your mom? Anito sa mababang tinig. She looked at him and tried to make a decision. Pinagkatiwalaan niya to sa kanyang mga sekreto. Siguro'y maaari niyang buksan ng kaunti ang tungkol sa kanyang pagkatao. We used to live in the slums, sa gilid ng riles ng tren to be exact. Na makaluwag-luwag lumipat kami sa barangay Happy Village at doon kami nangupahan. You still live there with your mother? Marahan siyang umiling. Pumanaw ang nanay ko 6 years ago. What about your father? I have no dad. Natigilan sa Sebastian. I'm sorry, I didn't mean to. She forced a smile. It's okay. Kaswal niyang sagot bago muling humigop ng kape. Yeah, you grew up okay. Segunda nito bago ginayang paghigop niya ng kape. Na matapos mag-almusal, kusang hinugasan na si Sebastian ng mga pinagkainan nila. Ako namay naglinis ng konti sa bahay. Sabi ni Lila Mati ngayon ang balik nito. She need to keep the old woman's house clean. Matapos yon, nilapitan siya ni Sebastian sa kinuha nitong isang kamay niya. Nilagay doon ang kanyang cellphone. Gulat siya na nag-angat ng tingin dito. Call Bianca. Tell her that you're fine and that you will be back in a day or 2. I trust that you will not tell her yet where we are. We will talk after. Anito bago lumabas ng bahay. He didn't need to tell her twice. Agad niyang tinawagan ng cellphone kay Bianca. Naghintay siya ng 4 na ring bago may sumugot sa kabilang linya. Hello? Sagot ni Bianca sa paos na boses. Napasilab siya sa wall clock na nasa dingding ng salas. Malapit mag-8 ng umaga, pero ba't parang kagigising lamang nito? Bianca was never late at work. Her friend and boss was always prompt, kaya lahat sila sa pastel hindi nalilate. Tulog ka pa? Takang tanong niya sa kaibigan. Narinig niya ang sigaw ni Bianca sa kabilang linya. OMG Amber, is that really you? Hindi, nananaginip ka lang. Kaluluwa ko lang to. Minumulto kita dahil marami kang atraso. Seryosong biro niya sa kaibigan. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng komosyon sa kabilang linya. OMG, ikaw nga. Nilapitan siya nito at nilayuan ng bahagya ang cellphone sa tenga niya dahil wala sa mga balak niyang mabingi sa tili ng kaibigan. Maya-maya pa'y nagsimula na tong umiyak. Saan ka ba nagpunta? Are you okay? Where are you? Are you still with Sebastian? Sunod-sunod pang tanong nito sa kanya. I cannot tell you where I am yet, but I will be home in a day or 2, hopefully. Hinayon niya ng tingin sa Sebastian sa labas ng bahay. He was on his phone too. Marahil gaya niya'y nakikibalita rin to sa Maynila. No, you have to go home now. Tell me where you are and I'll pick you up. Bianca, hindi pwede. Bakit hindi po pwede? Pinipilit ako ni Victor hanapin ka. Simula na mawala ka kasama ni Sebastian. Gusto ko raw niyang makausap ng personal. Umpisa ng kaibigan. Amber, hindi ba gandang lagay ng pastel simula nang mangyaring iskandalo? Kailangan linisin natin ang pangalan ng magazine bago umalis lahat ng advertiser. Pakiramdam niya bumagsak ang puso niya sa sukdulan. Ngayon lang niya nalaman ang buong sukat ng mga epekto at iskandalo at di niya mapigilan na makonsensya sa paglalagay niya ng pastel sa alanganin. Pastel is Bianca's baby. Mula ng college pa sila, pangarap na nitong magkaroon ng magazine, and when Pastel was finally formed, Bianca was her happiest. Kaya mahal na mahal din niya ang magazine dahil pangarap yun ng kaibigan at gagawin niyang lahat upang ibalik sa dati ang Pastel. But she's stuck here in some strange place with the man who has the cause for her world to turn upside down. Kung siya ang papipiliin, uuwi siya ngayon din pero please give me more time, Bianca. Malapit na akong umuwi. Just be here as early as you can. Victor threatened to defund Pastel at kapag nangyari yon, pakinig niya ang paghikbi ni Bianca sa kabilang linya.
and a wave of hurt rise inside her chest knowing na siyang may gawanan sa kaibigan. Her friend who has always believed in her. I'm so sorry. Babalik ako, promise? Dugtong pa niya bago tuluyan na pinutol ang tawag. Di na siya nag-aksepa ng panahon. Humakbang siya papalabas ng bahay. Kailangan na talaga nilang mag-usap ni Sebastian.